Kami ang mga kababaehang ipi sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Everybody likes chocolate. Oh. We love it. Oh, Hello. It makes you happy. Yo. Yeah, it gets you sexy. Good morning. Makes you bad. Hi, hi. We don't care about that. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Garoli luyaw nito kakahigop ki tsokolate. Pero ang the best tabi mga tugang. Bakit tsokolate ano higo punta? Ang saro sa the best na kape na dapat higo punta. Jim's Coffee. May tsansa ka pang maging milyonaryo. Bako yung Ronald. May tsansa ka. Mga tugang na maging milyonaryo. Good morning, Pilipinas. Hello, 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 hello. How do you do? Kumusta po kabog-gabos? Kami po nagabos, nag-ugma. Kita gabos dapat na magpasalamat. Mga tugang takita buruhay pa. Nakahangos pa kita in the morning. Mga tugang sa DZGB, di ba? Dapat na ipagpasalamat na kita, mga tugang buhay. Buhay na buhay. Thank you, Lord. This is the Lord, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Piyestangon niya ni Our Lady of Fatima. Adi, ha? Piyestangon niya, ha? Sabi ni Pading Ray, sabi ni Pading Ray, talinghaga 24, 27, 28, bago ka magtugdok nin harong, saka mag-isip na mag-agom, anda mangunan sa imong uma, tanganing igwakanin pagkukuananin kaganon. Siring man, day ka magsaksi laban sa imong kapwa na mayo nin dahilan, ni magsabi nin kaputikan laban manungod sa iya. Day ka magtaramin na gibuhon ko sa iya ang ginibo niya sako. Tanganing makabalos ako. Iyong mananggan. Adi, ha? Pati pala ng mga araw ka na pagbalos. Adi, nakasura talaga. Kung magsunod kita sa mga nakapalaman, bako dahil makitang problema, magiging maugman sa tuyang kapalibutan. Diba? O sabi man ni Sir Ben, every day is always a new gift, a new beginning. Whatever glory or pain we had in the past, remember that yesterday ended last night. Today is a new beginning. Start healing a heart, share a new smile, and take a chances of being good and happy always. Thank God for another day, another month, another beginning. Life is great. Good morning. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Sir Ben Senita ng Forbes Academy. Mientras tanto, aramon ta mga tugang at mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report, nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Dumang kita sa Tercer Distrito, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay Kap Amin Nosidal. Ay, piyan, pista palan mo niyan O, Pista mo niyan sa Gapo, Our Lady of Fatima, nag-imbitar nga ni ito. Alaton kadaan niya duman sa bulod. Oh, hiling-hilingon ko taod-taod. Oh, tapos diyan sa Binandirahan, Our Lady of Fatima Mantabi BP. Inisahan so bagong harong ni mahal na ina Our Lady of Fatima. Yes. So yan tabi BP ang mga kuan, may mga yung mananggad palan, piyesta ngon yan. Oh, taon mapasiring kita diyan sa kontakuan taki footage. So Yes. mga harong ni chapel ni mahal na ina Our Lady of Fatima. Anong oras sa bisa duman? Basta naram ko ma-pull out 9 o'clock. Mga 10 siguro. Yes. Si Father RJ Barandaan Mami Sanmat. Sabi ni Kagawad Rodilio Sala. Yeah, okay. Good. Mientras tanto tabi BP, pasiring kita sa mga istorya niya itong nakakalap digdi sa Koyang Area of Responsibility. May pigbay bust sa Piuduran. Matrayumpuan na operasyon.
ang 30 anyos na suspitsado, ilinunad sa mobil, diretso sa ipatura. Article compliance na bago ilaog sa detention cell, kay puan ipaswab test ang sarong akusado. Sa madaling sabi, pig swab, habang naghahalat kan test result, naihalo na ini sa dating mga preso. Oh my goodness. Sa detention facility, maabo yung magluwas ang swab test BP result. Positive? Oh, nakahalo na. Nakahalo, nagkaburukag sa Piyudoran PNP. Isang Sa patana. gabos na pulis, Nakakirikigan ito. nagkakirigkigan. Taday man sila nagpipinsar. Oo. Nagkaburukag sa Piyudoran PNP dahilan sa gabos na pulis, durante kan proseso kan bypass, rekiesa, kabilang poser buyer, contact, pati mga preso. Pag bypass baga BP, ang minara ni talaga dyan sa kuan, sa proseso kan transaction, poser buyer. Pagkatapos tatakmaon mo yan, rerikesahon mo, pupusasan mo. Yes. Kung ka ng masyadaw, ikon kay Piyudoran Chief of Police Carlo D, i-isolate na ninda ang COVID positive na preso. Nagkadaramay adi. Yao na sa test data BBP sa barangay Karatagan. So, duwang pulis na nagserving poser buyer backup, durante kan bypass, iyon bantay kan preso. Mantang sa ipatura, haros lockdown sinda, mantang gabos na nasa headquarter kabilang sa preso, mga preso, nangangay pong i-swab test pura ber makabalik sa normal na operasyon kan kapulisan. Ay sus, di pati Jimmy so nag-aresto kay ni daramay. Bantay niya na-expose. Bantay niya ngunyan, tay na-isolate siya. Taday man ito pwedeng dahil bantayan ta preso bagay tao, pwedeng dumulag. Pakiulit nga ni tabi man ang kaso kay ni bypass bypass. Bypass. Salbatana, nagitinda pala siya kang mga bagay-bagay na ito. Igwa siyang dardara pang virus. Do an illegal na dara niya? Illegal COVID. Illegal na droga. Nadali, nasaruan sa pulis. Pagyari, Napagunakan pulis, naka-score sinda. Iyo baga. Sinda nalaog. Ang na-scorean pala sa pulis. Nalaog sinda kan COVID. Salbatanang pangyayari sa Maabaka. Ngunyan. Okay. Nalangkaw na kumandan siya kan PNP. Kasi arogon sa Ginibo sa Ginubatan na ma-deploy sinda nindagdag na sa puwersa para sa seguridad. Sa pagsabing limitado ang movement kan mga pulis sa Piyudoran, dahil man pwede basta mag-respondihan mga ini, kung iguanin mga re-respondihan, arong katud ba na mababangga si Mayor Duman sa may pier, dahil man basta makadalagan sa mga pulista, pansinda, close contact, dahil kung infected sinda kan virus o dae. So, sa 3rd District na BBP, dakulo na ang naisya niya itong kaso kan COVID, kung sa bagyo, in the lokalidad ngunyan ang virus. Kaya iringat-ingat sa nakita. Ako nga nag-iisip na ako, BP, na bugtakan ko na kitugod ining kwan ko. So, microphone mo, bugtakan mo na kitugod. Ano pagkiriba ba sa Manila? Bugtakan ko na, burubog ko sa nagaro ini. Yes. Tape recorder pagkatapos ining cellphone ko. Oo. Tanganing may distansya. Pagkatapos, isprayon ko kikuan. Yeah, Patang layo na, magparalibot-libot, BP. Iyo baga, yan na pagparapasa-pasa kan cellphone, medyo difícil yan. Paano pag-reporta na kanina, na kita maka-interview? Ampait ka, bugtakan mo na kitukon. Parehas man sa nasin, irarani mo sang imot. Basta mga 1 meter to. Pero yung actually delikado sa tuya talaga, may dilemma kita kitang mga taga-radyo. Yung TV madali ta, yung camera, microphone, pwede mong ikuan ituon kay harayo. Camera sa nagayon. May dilemma talaga kita. May dilemma kita. Mapasiring kita sa binandirahan. Paano daw ini de? Footage na ko ang kugayon. Mata pista. Bala ka na, nasa judgment mo na yan. Ano daw ining mga sistema tangon yan? In the lokalidad mo yan, ang virus? In the lokalidad. Abangan taod-taod, BP. Pero Jimmy, bako sa karaw, pero so na-expose ka ito, gabos. Ilinaog, siyempre sa mga pulis. Dakulon sa pulis na nagdakop, nagbaybas, di ba? Tapos malaog, maluwas, in out. Correct. Taday man hindi isi, supreso pa duman. So nagpapakaon. Iyan ang problema dyan.
abangan taod-taod Ah. karong munisipyo lockdown daing transaksyon kung sunod Iyo. sundo na manormal ang Ay, sitwasyon. okay. Aha. Agkaralaog na tabi BP dati bagang piyudoran hubilan Ora. man kita ka nababarita ngo yan linaog na. Correct. Yan tabi BP. Okay. Yan mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ali dyan sa lawas. Alright, paringal. May piga-abangan tabi kaya ka paringal na apod sa cellphone ko pa di. Pasensya ka na pa di ha. Kaya ka na tabi magkuhan, mag-call Igo akong piga-abangan na apod. Sa satuyang cellphone ko niya na agat. Igo akong interview ko niyang kay Secretary Art Tugade. Mga tugang, tahapoton ta kung ano na tabang status. Mga tugang kan Bicol International Airport. Ha? Apoton ta kung ano ang status mga tugang kan Bicol International Airport. Alright. Pading Al, good morning. Go. Naputol si Pading Al. Di ko kaya siya masimbag yung cellphone na pig-apudan niya. Pade, pasensya ka na pade ha. Pig-apudan mong cellphone. Dito ka masisimbag ta. May pig-abangan akong apod. Baka mapod na so for interview ko. Busy ang line. Masupog. Ha? Hello Pading Al, yaw na? Yaw na si Pading Al? Yaw na? Okay, Pading Al, go. Ano para pa? Iwa kaya kung ngunyan mga tugang kinaka-schedule na interview kay Secretary Tugade, ang pag-uurunan mi, so Bicol International Airport, tamadig di siya, no? Madig di siya ngunyan, sa Legazpi. Iyon na, tabi ito ang tuyo niya, mga tugang. Kaya iyang ihaputa taon-taon. Kung ano, sarumasan ang haputa, no rin na mapapakinabangan kan mga Bicolano ang Bicol International Airport. Ha? No rin na mapapakinabangan kan Bicolano, mga tugang, ang airport dyan sa Alabo. Alright? Paringal. Yan na si Paringal. Alright. Dabang kita kay Ans Galero muna. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, kulang pa nakukolekta kan Alabay Power and Energy Corporation no APEC sa na bayad gikan sa mga konsumidores kan barangay o kaya ban banuan ni Rapo-Rapo Albay. Susog sa pagkikipag-uron ko sa banggikan DZGB News kay APEC Institutional Relations and Customer Support Department Head Mr. Leslie Capo sa iyang sinabi na nakolekta pa sa naninda as of kasuod bayad gikan sa mga konsumidores kan banuan ng Rapo-Rapo nag-abot pa sa nasa 2.5 million pesos. Kulang pa ini. Nin 12.4 million pesos kantidad nin kwarta kung mga amo basara na itong babayadan na BVP na 15 million pesos. Sa ngonya na sinabi ni Kapos na paragos na sa indang kipag-ulay sa mga kumaga residentes kang nasa ambitan ng lugar kangan ina mas makabayad tulos na mga lawos na pag gibon ni na total shutdown ka elektrisidad sa nasampitan ng lugar. Yeah. Sa ngonya na sinabi ni Kapos na naghahagad sila ni na tabang naman sa mga opisyalis dyan kan kada barangay asin man kan LGU mismo na ngayon na makatabang sa 1,700 na delikadong customer accounts sa 72 na barangay power association o kaya ining kaiba sa mga barangay power associations o BAPA. Sinabi ni Kapos na kung in kaso man, dahil malawas na mabayadan talaga ining 15 million pesos na bayadan ka na banuan ni Rapo-Rapo Albay, posibleng mailawas man kirarayan na total shutdown ka na kuryente sa nasabing lugar alagad na nagtatiwala ini na maski na papaano, ikaw pumanin duwang aldaw na natara nga nila mabayadan ini kan mga konsumidores dyan sa banuan kan Rapo-Rapo Albay. Pero talaga di mapupugulan niya. Di talaga mapupugulan niya na. Pero dipisilon. Yes. Okay. Sige. MVP ng informasyon, update dyan kan pitch-in collection campaign sa Rapo-Rapo Albay. Ans Galero, DZGB. Salamat, Ange, sa report. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. May system sa Dakota talagang difícil mo na sa mga reporting. Iyo baga. Question ko, ang cellphone o kung ano mga patinganyan mga kamot, Oh. mag ano kay plastic ko na
cellphone. Pwede. Saro yan. Tama ilog sa plastic. Yan. Oho. Pero ang mas medyo huro high-tech, ang gamit na kan mga reporter din do, boom microphone. Boom na Aural pick-up. Iyo. Maski mga Oo. 2 meters. Oo. Elongated siya. Focus. Yes, yes. Kaya lang sir, ang concern dyan, so... Maski ganyan kayo, Oo. ano mo kayo kan so advertisement kan ni Kuyan sa Corvette. Iyo, nailinggo po ito mananggahan. Boom microphone. Oo. Pero kaya kan DZGB. Sobrang kaya. Oo. Oo. Ang concern man sana po, so pag-report magaki-live na, pagkatapos mo mag-intro ngaya, magkakaoron tangon yan nga si Arog kayo ni, ipapasa mo sa iya ang cellphone, yan ang medyo delikadong parte. Sana ito. Yan ang delikadong parte. Oo. Kaya nagapaltaran kita kay health protocol, pero dahil kita nag-yoki, creativity or Yes. paano implement kini. Pero masano ka nakulong kitang batas. Yes. Oo. Medyo kaya nila Oo. ko. Kaya nga ni po, pambihira kami ngunyan mag-live interview. Puro na lang recorded. Ang recorded, pwede mo talagang iharayo sa iya. Mga 1 meter ka mo, kayang-kaya po yan. Pwedeng gibuhon yan. Ngunyan, limited na muna so face-to-face baga na live interviews. Limitado muna po dyan. Ang comment ko. Yes, sir. Sabutan ko pa saan ko yan kan apik. Pero kung isipon, aminado ninda na it was their fault na ang problema baka mong koleksyon. Yan. Ang problema pag pasilitar kan pagkolekta ninda. Yeah. Kung sana kulang siya sa Indonesia, muda, please, na sabing makuligta na siya na. Yeah. Maradong pa muda. Hindi na nag-i-receive na Yung baga. Pero very incompetent ang Kaya nagagamit infrared video tanghaling mahiling ang illegal connection. Ang infrared camera, pag naglalaan yan na illegal connection. Kaya, masasabi ko, siring ka itong sinabi ka, regional consumer, Yeah. ang apex bully. They are bullying the people of Rapo-Rapo. Iyo talaga. Totoo yan. O yan, itang mga nasa ibang munisipyo. O kung dahil man, i-exercise na apik, yun mo. Iyo adi. They are really bullying the mayor and the residents. Yes po. The people are willing to pay. They cannot collect. Istorya yan siya. Iyo. Nagmumuli ka na, utak ka rin sa ko, dahil na magkikolekta. Opo. Yun sana. Yes, sir. Salamatan po, sir. Salamatan po. Alright. Thank you so much. Yan baga, tama itong reaction niya tungkol dyan sa APEC. Kaya dakol po nag-comment na mga arog ito. Nasa linya na muna si Paringal Armario. Paringal, good morning. Go. Good morning. May relasyon garay sa APEC. May problema man talaga ang ibang konsumidor sa ugali. Kirian, tawanin doon garay kan APEC management na-discover ninda na ang ibang konsumidor pipinturahan so salming kan kontador. Ano pa din? So, kontador baga, may salming baga yan. Pipinturahan, nahiling ko sa footage sinda, pininturahan kipula. Nakaning day mabasa, kung piraan konsumo. Ano man kita man na mga ano nakitang mga tawa di, puro. Iyo man iyan ang problema. Salaman iyan. Salaman iyan man ka, diba? Oo. Pero de los Pinos, na-discover kan APEC management, yun ini ang sarong problema ta. At imagine mo sa kontador, mag-usa na pati saro.
supposed di ba gani, nakulo mga nakatakot Clustered na... baga yan, naka-clustered baga yan, di ba? Naka-clustered baga yan. Pero ito pininturahan kipula. Oo. So, kapos na kontador. Salbatan ng O, pangyari di ko sa na kumusta baka. sa pag-reading kay ito. Primado sa taga-apek. Correct. O, yan ang kapalan ng kan-apek. Ikadua, ay nagkadiscover na direktaan koneksyon sa linya. Meaning na nag-agi sa kontador. Na-discover na kompleto appliances pan-arong direkta sa linya ng kuryente. So yun yan ang duwang bagay na na-discover kan APEC management na nangapunan sinda sa mga konsumidor na sana bagon man sa pag-ugali sa unfair man sa iba na kita ang nagkakaproblema sa mga legal na nagabarayad dahil sa pagpasaway man kanila. Yun yan ang saro sa mga rason kung nga nagkaproblema ang APEC sa indang management. Paturo-turo na ngunyan kan mga problema di. Pero salaman na yan talaga na kakarawan mo ang kontador. Bako maray yan. Nahiling ko sa footage mananggan. Bako maray yan. Bako maray. Pininturahan mo gabos na kontador niya sa poste. Yes. Yung mga direkta pang linya bata. Ang sabi may barangay official pang nadakop. Na araw ka to, direkta so... Ayo, naman nasa first district ang inot. Naman sa first district. Direkta sa linya, kompleto appliances pa, dahil lamang nagbabayad sa APEC. Yes. Kaya magkaniba. Yeah, okay. Anyway, sabi, iyan ang informasyon. May kabangan tama ng pag-abot ni DOTR Secretary Art Togade. At yun nga sinabi mo ba any moment sa pagbisita digdi sa Albay. Lalo ining magreparo dyan sa International Airport sa Dalaga. Maraming sa informasyon, Alarmario. Thank you. Salamat pa rin Al sa report. Iba man talaga ang Pinoy, ade. Iba man talaga ang Pinoy. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yes, iba talaga ang Pinoy. Pero mga tugang, pag-abot iyan sa karahayan, arog po kayo ni mga tugang na pigigibukan kondora. Iba talaga ang Pinoy. Di ba? Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kondora. Kondora is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stored by countless Filipino families in businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kondora's FB page. Dahil, sabi nga ng Kondora, Iba ang Pinoy. 5:34 oras mga tugang sa Pilipinas. Dumang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. May kalaban na. Oh? Si Sai? Si Sai may kalaban. Ang Duterte. Ah? May kalaban na ang mga Duterte. May iguan ng pigtraban mga Duterte ko siya masalit mga kandidatong presidente? Ikaw bagang pigbubusol. Pero may kalaban na. May kalaban na ha? Kandidato ka ng administrasyon. May kalaban na. May kalaban na. Okay. Nagpayag na ng interes na magkandidato sa magka-presidente sa 2022 presidential election. Si Ah. Senador, dating Senador,
Antonio Trillanes. Sigurado na ini. Na susurugan. Bako na sigurado siyang magana. Sigurado naman iyan na sigurado yan. Ura nun yan. Ura nun yan ki wala toong ano yan. Kung anong mga tataramon. Oo. Pero ano, magana da siya, sabi ni Senador Trillanes. I-offer niya dahan sa diri niya man. Bilang alternatibo. Sa bagay, ito man ini si... Kung ikang iong lahoy na, pwede ako. Sa bagay, ito man ini si Senador na mag-ako rin kadaugan. Yes, makonsilo man sana yan. Yeah, Mga seryosong mga balita. Yes. COVID-19 vaccination program sa nasyon dapat trikasan bago mag-expire ang mga bakuna. Tama. Yan ang recommendation kan dating advisor kan NTF na si Liachon. And the tantong Metro Manila mayors nagtitiripon para pag-urunan ng rekomenda na quarantine status sa NCR. Pero ang sabi kan Okta, gusto nilang palawigonin hanggang 2 simana. Duwang simana pa ang MCQ. Ayun, okay. Mientras tanto, regulasyon manang sa tamang pagpasweldo katakot kan sila sa Idil Fitir, ipinaluwas kan dole. Holiday ngunyan, regular holiday. Iyong manang daing klase, daing laog sa opisina. Yes, sa mga pribado, kita, igwa kita. Sa mga malaog, doblado. Sa mga daing malaog, 100%. Sa mga malaog na sobra sa 8 oras, may 30% doblado. Nagpara ulok si Derek Edwin. Huwag mo si Derek Edwin. Sa mga day off na maglaog, 200%. Yan, okay. Yan na tanto, ikaduang batch ka ni Sputnik 5 o Sputnik V, COVID-19 vaccine, nagabot sa Pilipinas. Mantang Presidential Spokesman Harry Roque, pinamuringtan ka ng opposition senators. Nata. Feeling. Ano na naman sabi ko na naman. Problema na amigo naman. Tanadali na naman kan mga opposition senators. Winner ni nga na ni Secretary Locsin. Si? Ako sa nangaya ang pwede magtara ang pag-abot sa international diplomacy. Iba man talaga ini si Teddy Boy. Iba pati si Spokes Rocky. Winner ni nga niya? Nagsabi ba kasi Spokes Rocky, si amigo mo na. Yan nga yung ulan Felipe. Riff, bako ngayon sakop kang Pilipinas. Nya kaysa ito? Sakop pala kan, ano yan, kan economic zone. Economic zone. Di ba kung kinastigo siya ni Luxin? Di niya magpartaram. Ako sana nga pwede magtaram. Orang-orang talaga ini si Teddy Boy. Ayan, tanto, may 300 na panibagong Chinese militia vessels na hiling sa teritoryo ng Pilipinas. DA naglatag ng mga programa para buhayan ang local hog industry. Okay. Mantang propestong nagbubusol sa paggamit ng electric vehicles, aprobado na sa tulong committee ng Kamara ng Representantes. Yan. Okay. So, mag-ingat po. Masyadong mainit ko niyan. Duman sa Dagupan, nag-resto ka sa Bangkyo, kaswapon, din 52 degrees Celsius na hit. Grabing init, ano? Ayan. At least sa Tuya, 31 nag-count sa 25 na 28 to 31. Tapos yung mati mo sa lawas mo, mga hanggang 41 pero. Ingat manggiraray tabi sa mga kababayan ta. Alright, yan ang mga headlines ko niya. Bigyan kang PYC Enterprises para sa inyo mga dekalidad asin garantisado mga basic radio. PYC na yan. Anapos na si Mr. Raul and Mrs. Raul and Mrs. Marisa Calio. Yes. Yan sa Purok 2, Rawis, Legazpi City, ang pagkaneltio as in LT Barbie. From your face, Mardila, Daing Ibang, good morning! Salamat pa sa report ali dyan sa lawas. Alright. Si Secretary Artogade, mga tugang, padigdi po sa Bicol ngunyan, lalo na po sa probinsya Canalbay. Mabisita, asin mahiling, kan mga proyekto na atabi na pinag-implementar kan sa tuya na gobyerno. Iyan ang tuyo niya digdi. Pero ang saro man na talagang dapat ang saro man sana po talaga dapat sa sa dapat na aramon ta mga tugang kung kung no rin talaga mapapakinabangan ang Bicol International Airport. Yun man sana yan, di ba?
ano yan ha, ansaro sa pwede mga tugang na dapat na aramon ta sa sekretaryo kana Department of Transportation and Communication. Nasa kabilang linya na po si Secretary Art Tugade ng DOTR. Sir Art, Secretary, magandang umaga po. Si Henry Maceda po ito sa DZGB Legazpi. Magandang umaga sa iyo, Henry, at sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Kabikulan. Yes, sir. Oo. Napag-alaman ho namin kanina o kahapon pa na kayo po ay papunta po dito sa Bicol, sa Legazpi lalo na. Pwede ho bang malaman muna, Secretary, kung ano po ang mga nakalinyang aktibidades po ninyo sa pagpunta po sa Bicol ngayong araw? Opo, ako po'y papasyal sa Bicol ngayong araw na to upang inspeksyonin ko yung ating bagong tinatayong patparan yan sa Daraga, yung tinatawag natin na Bicol International Airport. Yes, sir. Para din po na tignan yung alignment ng ating Bicol Railways na natin sanang maumpisahan bago magtapos ang Pangulo at aking po gagawin mamaya ay pakikipagpulong ho ako sa mga local officials. Kasama po dyan si Congressman Salcedo, yung chairman ng Finance Committee, kung saan patuos namin yung mga bagay-bagay na dapat gawin sa Bicol at pakaraan kung ito'y bigyan para Henry. Opo, oho. Sir, speaking of Bicol International Airport o Bicol Airport, kailan ho ang tanong talaga ng karamihan po dito sa amin, kailan ho ba ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Napakagandang katanungan yan, Henry. Yes, sir. Tignan ho natin yung istorya. Ilang groundbreaking ang ginawa dyan. Mahaba masyado, sir. At puro groundbreaking lang ang ginawa. Ngayon sa iyong tanungan, sa aking hong pagpunta ngayon, gusto kong masiguro na patatapos yung vital na konstruksyon ng ating Bicol International Airport ang June and July of this year. Okay. Yan, hangarin po namin na maging operational ito by December of this year. So that sa airport ho, maaasahan ho ng mga kaibigan na sana magamit ho ito Bicol International Airport. Tapos ang taon. Ito ho'y maganda progreso pagkat noon puro plano at inauguration na ayun ho, construction at patapos na. Ayun, tama ho ba sir yung pakakadinig ko po sa inyo, September po of this year magiging operational ang airport natin? Opo, yung September. Bicol International Airport. Ayan po ang target po bago matapos itong taon na to na maging operational yung airport. Yeah, oo nga sir kasi naalala ko po noon nang pumunta dito si Secretary o si Presidente Rodrigo Duterte, isa yan sa pinangako niya na bago matapos ang term niya, magiging operational po ang airport namin dito sa Bicol area. Ako, Sir Henry. Kaya nga po, pasyalan natin yan para bigyan po yung pangako ng ating Pangulo na maging operational yung Bicol International Airport bago po matapos ang kanyang terminal. Sa tingin po ninyo, sir, paano ho ba ito makakatulong? Oras na maging operational na po ang airport na yan sa kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na po ang kaming mga Bicolano? Marami ho bagay-bagay na makakatulong itong paliparan ito. Una, kung may paliparan tayo, siyempre ho yung tinatawag ng mobility at connectivity. Pangalawa ho, napakaganda lugarin at tanawin sa Bicol. Kung matapos yung international airport, tatapusin natin yan, ay magkakaroon ng malaking tulong ito sa turismo. Pangatlo, habang ginagawa yung airport ngayon, nakakabigay tayo ng trabaho sa ating mga kapatigan airport. At kung matapos ang nagamit ko yata mga trabahadores dyan, 800 kulang 800. Pagkatapos yan, 1,000 ho ang mga magtatrabaho sa ating palipat. From term of employment, from a term of mobility and connectivity, yan po ay malaking bahagi na mangyayari
mga kababayan diyan sa Bicol. Oo, so mas maraming trabaho pala to, sir, ano? Maraming trabaho na pwedeng ma-applyan ng mga Bicolano mismo, oras na mag-start na pang operation ito sa darating na Opo. September. Sir, speaking of PNR, nabanggit niyo po kanina, isa rin po ito sa aming hinihintay dito at isa sa mga malaking programa po ng Administrasyong Duterte. Ano na ho ba ang status nito o estado ng sinabi ng proyekto at kailan ho ba target ninyo na magkaroon din po ng operation po ang PNR dito po sa Bicol mula po dyan sa Kamanilaan? Napakagandang katanungan, Sir Henry. Alam niyo, noong 2018, China Railway Design Corporation ay pirma na at nagpirmahan na kami ng kontrata para sa tinatawag na Project Management Consultant. Opo. Ito po ang detailed design para sa civil works. Papunta ko sa Banlig, Laguna to Dalaga, Albay. Hangarin ho namin na magkaroon ng partial operability. Bakit po kayo? Sa partial operability sa first or second quarter of 2022 Okay. sa bahagi ng San Pablo, Candelaria, Lucena at Pagbilao. Hangarin po namin at target po namin yung full operation na lahat ng tinatawag namin 35 states na may isasaka yung Tour, Albay at Sorsogon ay matapos po sa third quarter ng 2025. Ayun. Sir, ano ho bang inaasahan naming klase ng ang tawag diyan? Yung coaches baga, yung bagun na tatakbo dito sa oras na operational na ito. Diesel pero convertible to electrified. Tapos single class na bagon. Na pwede natin improve later on yan na magiging multi or double class. Yeah, oo. Kasi po sir, no, nakausap ko noon si Manager Jun Magno ng PNR. Ang sabi niya po, mas mabilis po ang magiging takbo nito kumpara sa mga dati nating tren na ginagamit nung mga nakaraang araw. Opo, sabihin ko lang ho, mas si Jun Magno, masipag. Yeah. The general leader ko yan sa PNR. Ang kanyang mga sinasabi, doon sa pagtakbo ng tren, takbo ho between 120 to 160 kilometers per hour. Ang ho na makocover ng full operation ng ating Bicol rail operations are 35 is kasama ho yung Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Ito ho, ang buwan nito ay 560 kilometers. Ang ating mga mananakay, maglalakbay tayo papuntang Bicol, oras na 12 hours hanggang 14 hours. Tapos po ito at tatapusin natin ito. At ay papuntang Bicol ay mababawasan ng 6 hours hanggang 6 alam po. Pag nagamit itong express, kasi meron yung express portion po, 4.5 hours po. Yes, sir. Yes, sir. Oo. So, expected ho namin, sir, na sa buong 2022, magiging operational po itong natin, PNR, from Manila to Bicol region. Magandang balita yan, Sa baybayin ng Laguna, nakasama yung estasyon. San Pablo, Candelaria, Lucena at Pagbilao. Opo. Sa oras ho, sir, na matapos ito, paano ito sa tingin po ninyo makatutulong sa pagbabiyahe ng mga kababayan natin, lalo na po kaming mga Bicolano? Dapat naman po. Kasi ho, ang kapag nitong tren na to ay 100,000 a day. Malaking bagay ho yan. Yung trabahong binibigay nitong tren na to, pag sa konstruksyon, mga 20,000 workers ang kailangan natin dito. Pag operational na ho, ang kailangan ho dito ay mga 10,000 po. Malaking kwan po yan malaking trabaho din ang pwedeng makuha ng ating mga kababayan. With that po pala sir, may kwan ito, may epekto sa ekonomiya natin at sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan? Opo, malaking tulong. Yung airport, malaking tulong yung RIS para sa paggalaw ng kababayan o sa pag-anak buhay. Yes sir. Okay sir, maraming salamat po sa inyo at kita-kita po tayo mamaya unless ho na mayroon kayong panawagan sa mga Bicolano nakikinig ngayon. Go ahead po, Secretary Art. Maraming salamat, Henry, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa ating mga kababayan sa Bicol. Nakikiusap po ako na pabaunan nyo ng tiwala at dasal
dito sa mga proyekto ito upang sa gayon ang aming target o deadline linalagay natin at pinapatong namin sa sarili ay makaptag. Gamitin ko lang po, Sir Henry, ito, pagkakataon na ito, paalala nating kababayan sa Bicol, yung pag-observa ng tinatawag natin na health protocol. Yeah. Gumamit ng face mask, face shield, i-maintain yung social distancing, maghugas ng kamay. At kung fast po tayo sa mga pampublikong sasakyan, kung ari lang, iwasan yung kain, iwasan yung usap. Yeah. At kung tayo'y nag-umpisa sa vaccine, tapusin mo natin. Kung wala pa vaccine at bakuna, umpisahan po natin. Nang tayo, sama-sama at kapisig tayong malabanan at pugsain ang COVID-19 at salamat sa pagkakas. Yes, sir. Maraming salamat po, Secretary Art Tugadip. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, sir, sa biyahe. Salamat po, sir. Yes, sir. Thank you so much, mga kaibigan. Secretary Art Tugadip. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Nadangog mo ito, Lowens. Nadangog mo ito, Lowens. Lowens. Nadangog mo ito. Number 1 na punto, airport daw, sisiguraduhon na matatapos ngunyan hanggang June or July. Hilingon ta daw. Diba? Tapos, magiging operational siya September 2021. Sa September? Sa September mismo, kaya ika ang ano yan, Gary, diyan ka makakasakay pasisiring sa international na biyahe. Mapa North Korea, no? Mapasiring ka sa North Korea. Di ko aram kung may biyahe dyan na Bicol, North Korea. Latusonta kang sarabayon ka. Di ba? O, ikaduwa, tara mo, inang pika para. Aram mo, ilingon mo ha. Sabi nga ni King Rinaldo, the longest, ano ito? Airport ever ang construction niya. Di ba? Ang sabi, nagpun bagay ni Lowens, tayo kaaki ka pa eh. Malangan hindi ka pa nag-aagamtagi ka pa. Nagpun ini sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nagpun ini ba? Nagpun ini kang si GMA mag-assumer sa pwesto kan salida niya si ERAP. Tandaan ko yan, Congressman Joey Salceda, siya po ang congressman sa 3rd District ito. Hanggang natapos sa term niya, di ba? Nagkaigwang mga bidding, etc., nagtararabaho. Medyo kinapuskip banditan sa tuyang gobyerno, nagsalida si Pinoy. Roger. Bidbid mo si Presidente Noynoy Aquino. Bidbid po. Paguna ko na yung midbid. Nagsalida. Kay Pinoy, si Pinoy. Iyo nag-alokar man ki-budget para dyan. Perang taon na tabi, Lowens. Anom si GMA? Ano na? Nag-assumer siya Gary last 2 years o 3 years sa pag-asalid niya kay ERAP. Siyam, more or less 9. Plus 6 ni Presidente Aquino, pera. 9 plus 6. 9 plus 6. Di mga nasa, ano na ini? Pera. 15. Maray ka talaga sa math palaan. Maski communication graduate kay 15. Ngunyan si Presidente Rodrigo Duterte, may 5 siyang taon. Pera. Di 20 ng taon. 20. Ngunyan mananggad, before daan na magtapos ang termino kan sa tuyang presidente, September, inulit ko baga, September, Roger. mapapakinabangan Tana and Bicol International Airport. Sabi ni Amigong Art, ilingon na. sabi ni Pading Art, sabi niya. At Gomez. Di ba? Another one. Bago ta ka paripoton. Another one. Nadususaro nga ni na hinaputa. Piga para turo ka sa tuya ini. Perang eleksyon ang uminapsisay na presidente kang Pilipinas. Piga para tuga sa tuya ini. Mga senador, nagserenador, nagpresidente kang. Perang bisis na kitang tinugaan ka ini. Di ba? Yan sana. Di ko aram. Ito nga ni kaya abangan ta. Di pa kita maka-conclude, di ba? Di pa kita maka-conclude. Abangan ta sa sabi first quarter kang 2022 igwa ng operation. Roger. Malinig so sabi niya di. Di ba? Nangugon. Full blast operation kan PNR from Katagalugan region to Sorsogon last quarter of 2022.
No, di ba? O yan ang arabangan ta na mga proyekto na sa totoo lang, may pakinabang mananggalan mga Bicolano dyan. Lalo na, di ba? Talagang panangyari yan. Imagine kung train mabawasan kasi 6 oras ang biyahe, di ka na masakay kibos. Oo. Di ka na masakay kibos, di ka na mabayahe sa bus, dumang ka na sa tren. Umpida, umiribi naman sa mga driver. Reklamo sa mga driver, garing nga sir sa lang urur, lugi nga niya kabigay. Di ba? Oh, mababawasan kasi 6 oras sa biyahe, makaskas na biyahe kan tren, bagong tren. Oo. Bagong bagon. Oy, very good. Iyan ang, hahalaton ta, susog sa plano kan sa tuyang gobyerno. Sige daw. Iyo. Iling-iling Tamalay mo ta. pagkasal mo, di ba, kinasal ka na. Aha. Maging, kaya takang tawang gipamasay, mag-honeymoon ka mo sa Manila, kung dahil ng COVID. Baad lamang. Pero masakay ka mo sa tren. Sa train ay problema. Pag nagbagong kasal baga, naghidali pirmi. Natay to. Takon mabas ka. 24 oras baga pag pirang oras yan. 12 oras. 12, 14. 12-14. O di, medyo sa baspasan na, medyo ngingili-ngili ang kanakaan. Ano nga, kaloy-aloy kayo di. Tapos pa ka mapagal. Yan. Sige lang, tatagal mo. Kung mag-train ka, less 6 hours. Roger. Yeah, di makaskas. Naka-smell ka kaan habang nagbabiyahe ka, di ba? Ang bilis palaan niya talaga. Sana niya bilisan kasi hindi ko na talaga ito kaya. Enda. Sige, anong bareta dyan? Buhian mo. Roger Tabi, BP, tulong wanted person na may kasong pagbayular sa Women's and Children's Protection, libel, asin pangahabas. An sa kotikan otoridad sa sarusan ng Aldao sa pagpataw nin mandamiento de aresto kontra digdi sa barangay Bitano, Legazpi City. Yes. Basado sa police record kan Legazpi City Police, enot na sa kotikan otoridad. Iyo ang sarong lalaki na 31 anyos, taga 4 kan San Joaquin, Legazpi City. Sa bisa kan mandamiento de aresto na ipinaluwas kan Marso 24, 2021. Yes. May piyansang 36,000 pesos para sa iyang paramihan tras na libertad. Pandua sarong oras pagkatapos kan inot na sa kote, saro man na taga Purok 6 kan Basud Buyuan, Legazpi City man. Ang nasa kote, ang pangarang kay ni certain Joey Armes, dahil sa kaso man nin libel o libelo na may 30,000 pesos na piyansa para sa iyang paramihan tras na libertad. Siring man sa kasong pangahabas, arestado ang 23 anyos na si Danica Atento Mga Lili na taga Purok 3 para Purok 2 kan San Roque, Legazpi City. 10,000 man na nagtataginting ang sa iyang piyansang pinagre-rekomendar para sa iyang paramihan tras na libertad. Ang mga ini nakasuso sa nagpipiot ko niya na naman na karsel kanipatura para sa formal na disposisyon mantang pinag-aasikaso ang inquest proceedings kan korte asin kanipatura laban sa mga sospetsados. Okay. Iyan tabi pipi, so far ang mga dagdag na bareta, tranquilo man tabi pipi. Tranquilo, good. Tapos ang Central Police Station, paglibot-libot kan mobile unit ko niya na pagkaaga. Yes. Kay Masen Rubay Mata sa mobile unit, ako po si LDB. Salamat, Lawens, sa report. Kadakol din dong reaksyon. Kadakol na reaksyon. Naman nagdududa pa nang dito man talaga mabasal kitang Bicolanong magduda. Nakita mga tugang pera ng administrasyon na nunagi. Pero may kitang natutugaan. Di ba? Talagang dahil na talaga man ito ang pagduda. Kaya lang, sorry po di ko mababasa ang mga text indot na alas 6 na. Mabareta na po kami. Renz, pagka-text na lang Renz kan sa imong headlines Magbabalik po mga tugang and morning hirit. Makalipas lang kayo ni eksakto na pong alas 6 ninaga. Pa ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:03 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga darakulang bareta kanal daw, lampas po sa 192 na bakuna kontra COVID-19 ang nakaabot na sa Kabikolan. DOTR Secretary Togade maabot ko niya na aldaw salbay. Bicol International Airport magiging operational sa maabot na Setyembre ngunya na taon. Dugang na bakuna nag-abot na naman sa nasyon. Bicolano desididong magkandidato sa 2022 presidential elections. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Nasa 192,340 na bakuna kontra sa COVID-19 ang nakaabot na sa Kabikolan nagagamiton para sa first
hasta third level categories kan mga babakunahan. Ini matapos mag-abot kasuhapon sa Legazpi Domestic Airport ang 64,640 na vials kan bakuna hali sa AstraZeneca asin Sinovac BioNTech hali sa China. Ipinaliwanag ni Noy Budbron, pamayo kan DOH Public Affairs Office, nan mga nag-abot na bakuna gagamiton sa ikaduwang job sa mga medical frontliners na inot ng natudukan asin primero man para sa mga personang maedad na. Ang nag-abot na bakuna, iyon ika-4 na batch hali sa Sinovac asin ika-2 hali sa AstraZeneca. Ang mga bakuna i-distribute man sa iba-ibang probinsya kang rehiyon. Nakatalaan na mag-abot ngunya na daw sa Legazpi City asin Albay si DOTR Secretary Art Tugade kung saan magkakaigwasindan in inspection sa pinapagibong Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga, Albay. Sayang sinabi na sisiguruhon ng aeropuerto magkakaigwanin operasyon ngunya na taon tanganing magkaigwaning connectivity siring man dakulang tabang man sa ekonomiya asin turismo kang rehiyon. Apera kay ni magkakaigwa man in presentasyon may kinaraman sa ipapagibong PNR South Rail mantang magkakaigwanin rail alignment inspection. Idinagdag pa ni Tugade na gustong masiguro na bago matapos ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte magkakaigwanin operasyon ini. Sa ibong nalado makikipagampangan man siya sa mga pamayo kan iba-ibang local government unit sa Kabikolan, lalo na si 2nd District Representative Joey Salceda, pamayo kan House Ways and Means Committee sa Kamara de Representantes. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, pagtapok nin sako-sakong basura sa dating outpost sa Maroroy, Daraga, Albay, nadiskubre ni Kapitan Lubiano na residente man sa Napalan kan sinabi ng barangay ang may kagibuhan kay ni. Detalye kang report kay Renz Luna. Dismayado si Kapitan Robinson Lubiano kan Barangay Maroroy, Dargalbay kan madiskubre na nahaloy na nindang problema ng mga sako-sakong basura na nakatambak sa dating outpost digdi sa Barangay Maroroy, Dargalbay. Ang kagibo inimasanan sa diri nindang residente at sindati pang tanod kan sa indang barangay. Sa sigon digdi kay Kapitan Robinson Lubiano sa paagi ni sarong Facebook post, pinangaranan niya ang suspect sa pagpatapok ni sako-sakong basura habang kargada pa sa sarong tricycle na si Ryan Alteza, taga Purok 7 kan Barangay Bagtang, Manoroy, Daraga, Albay. Sigun sa iya, na si talagang dati naman hindi ining problema na basura na pinagtatapok dyan sa naunambitan ng area. Dismayado ang Kapitan kan maaraman na dati niya pang tanod ang kagibo kan naunambitan ng problema. Kaya sa ngunyan ini ang persona na sa iyang pinangaranan na yung nagtatapok ng basura, nagkaigwa din nagbayad din offense or first offense din maabot sa 500 pesos as in 5 days sa community service. As in may iling man sa sarapang Facebook post ni Kapitan Robinson Lubiano, nagsurat na ng promissory note ang naunambitan ng persona na dahil na utrohon ang naunambitan ng pagtapok nin basura digdi sa dating outpost sa Barangay Maroroy, Daraga, Albay. Yan ang marigdag na bareta din sa luwas. Rans Luna, DZGB News. Mga tugang, kinumpirmar po ni Secretary Art Tugade sa interview kang DZGB News na Bicol International Airport magiging operational na sa maabot na September ngunyan na taon. Sa inyo naman doon na sa iyang pagbisita digdi sa Legazpi, yan sigurohon na nasa tama na sitwasyon asin status ang patrabaho kan sinabi ng aeropuerto. Susog sa naging report sa iya kan mga ibang mga personalis kan DOTR magpunpa kan mga nakagingal daw. Apera kay ni kinumpirmar man niya na ang PNR South Luzon Trail iyo ang magiging operational man sa maabot na 2022. Kunain mas moderno asin mas bago na mga tren o bagunin tren ang magbabiyahe digdi asin mababawasan nin 6 na oras ang biyahe haling Metro Manila, oras na maging operational na ini poon sa sinabi ng lugar hanggang sa Daraga pasisiring sa probinsya nin Sorsogon. Inauguration ceremony sa bagong school building kan Bagong Bayan Elementary School gigibuhon ngunya na aldaw. Detalye kay Ans Galero.
nakatalaan nagibuhon mo niya na alaon na rin pagkahapon ang inaugurasyon kan bagong school building sa Bagumbayan Elementary School, Barangay Bagumbayan, Legazpi City. Siguro City Councilor Vince Baltazar, ngunyan aldaw gigibuhon ang inauguration ceremony para sa bagong building ni na may 4 na eskalon asin kumpesto ng 16 na classroom. Kapagi kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda asin kan lokal na gobyerno kan Legazpi ginibo ang nasabing proyekto para matauanan nin magkakanigong prioridad ang edukasyon kan mga jóvenes. Katakod gani, sinabi pa ni Baltazar na saro ini sa pagikan to di Albay Congressional Office sa pangenot ni Congressman Salceda asin na LGU Legazpi pati naman ang DPWH 2nd District Engineering Office saka din na makapag-prepare ka mga school building sa segundo distrito kan Albay, oras na magkaigwana o malawos na ang balik eskwela o face program pagkatapos kan pandemyang COVID-19. Apera kay ni enot naman nagigibuhon ang inauguration ceremony sa bagong school building na Pag-asa National High School kasariman ang pagpalit kan ngaran kay ni sa pagiging Legazpi City National High School taod-taod man na alas 9 din pagkaaga. Naglalaom si Representative Salceda asin man ang gobyerno lokal kan Legazpi sigon kay Baltazar naging natos ng mga estudyante asin mga paratukdo ang makinabang sa siring kining mga proyekto. Dagdag na pareta, Ans Galero, DZGB. Mientras tanto, nasa 54,640 na mga Bicolano ang nakaresibí na kang primerong dose nin bakuna asin 7,523 digdi. Ang nabakunahan na kan ikadawang dose kontra sa COVID-19. Basado ini sa pinaluwas na vaccine statistics kang Department of Health Center for Health Development na may petsang Mayo 10, 2021 kung saan ang probinsya kan Albay nasa 30,462 ang naresibing dose nin bakuna. 9,700 Gs nin dose sa Camarines Sur, 40,454 o kaya 9,700 Gs sa Camarines Norte, 40,454 sa Camarines Sur, 10,530 sa Catanduanes, 16,518 sa Masbate, asin 22,026 sa probinsya nin Sorsogon. Kaibahan sa mga nabakunahan kan first dose kan bakuna yung 41,118 na frontline health workers, asin A1 o kaya A1 8,278 na mga senior citizen o A2 2,192 na individual with comorbidities, asin 370 o kaya 730 uniform personnel, asin kasabay ang 75 na indigent population o A5, asin 1,219 na other priority group. Mantang nasa 29,700 na bakuna ang naresibí kan Department of Health Bicol, asin rugangan panin 39,000 na AstraZeneca, asin 23,649 na doses kang Sinovac vaccine ang nangabot man kaso hapon. Municipal Building Canhovillar Albay naka-lockdown sa ngunyan dahil sa COVID-19. Jimmy, nasalita sa report. Lockdown pon kasuhapon Mayo 13 sando Mayo 19 ang bilog na munisipyo kan Canhovillar. Ini ang deklarasyon sa memorandum na pinaluwas ni Mayor Brandy Arcangel concern party ini kan precautionary measure kan lokal na gobyerno matapos na igwanin empleyado primary contact kan nagadaan na biktima nin virus taga barangay ninyo Hesus nagadaan mantang na pamangkin kani empleyado kan munisipyo kung kaya pig-identify na primary asin secondary contact an ibadigdi sa munisipyo mantang igwa nin mga nakatalaan na i-swab test na mga empleyados. Sagko day masigurong negative ang mga ini, sarado na daing transaksyon sa municipal building Canhovillar. Home quarantine gabos, kabilang si Mayor Brandy Arcangel, mantang na municipal building, kinakaipuhan i-disinfect. Matatandaan ang Hovillar dainin ng mga bareta kay ito, na COVID positive, mabuyong may naulakitan, gadan ang biktima, mantang pati munisipyo, lockdown sa mga oras na ini. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Nangapudan po si Albay Power Energy Corporation o an Albay Power Energy Corporation sa mga residente sa konsumidores sa Barangay Bacolod, Tabaco City na areglaron ang sendang pagkakautang sa sendang korporasyon. Sigon kay Pat Gutierrez, tagapagtaram kan APEC na minabot sa 7.8 milyon pesos an arrears kanasabing barangay dahil sa pagsinutil.
kan mga konsumidores na day magbayad kan sa indang electric bills poon kan taon 2014 hanggang 2021. Paliwanag ni Gutierrez na nasa 404 ang account sa Bacolod, kung saan 208 ang active consumer o ang mga kontador alagad apat sa nadigdi ang regular na nagbabayad. Asin 196 digdian ni Guanin illegal na koneksyon. Ang samuya na pakihuron sa mga taga Bacolod, taba kinakaipuhan mi ang sa indong kooperasyon. Nakikihuron ang APEC na tabi man itaon na nindo ang sa indong kooperasyon sa APEC. Tangani na maibalik. So, serbisyo kan APEC dyan sa Indo na totally pinutulan na ang Bacolod. Sa ngunyan, mas nagiging mahigpit ang APEC sa pagkukondukta nin mahiwasan na pagputol sa mga konsumidores na may darakulang pagkakautang kung saan sa bilog na probinsya pinag-identifikar na ang top 10 barangays na may dakulang utang tanganing tawanin plaso para makabayad asin kundai padagos man ining puputulan. Mientras tanto, mga tugang Bicol Interagency for Traffic minukna kang LTFRB susog sa LTO Region 5. Lawrence Barcena sa report. Nagsara ni puwersa ang mga otoridad kung pwesto nin mga opisyalis kan Land Transportation Office o LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Highway Patrol Group asin iba pa para sa pagmukna kan Bicol Interagency Council for Traffic o BIAC. Ini ang pinagpaabot na impormasyon sa DZGB News ni LTO Region 5 Director Francisco Ranches na ini inorganisar ni LTFRB Region 5 Director Retired Police Brigadier General Antonio Garchola na ang katuyuhan mapakusog ang koordinasyon kan manlain-lain na opisina di gobyerno na imbelto sa transportasyon. Ini man susug kaya Ranches pag-reconcile o pag-reiterar kan mga manlain-lain na apprehension protocol sa trapiko. Kan mga nakakalis na aldaw nagpirmahan ini tangani sa pagmukna kan siring na bagay. Kaibaan iba pa mga opisyalis asin mga enforcers kaiba si Alcalde Noel Rosal sa nasambit na orulay. Alagad dahil man makahukay ng iba pang detalye may kinaraman digdita ni minsan ay nagsimbag din apod ang LTFRB may kinaraman sa siring na bagay na dapat maaraman kan publiko. Pagtag na bareta kaiba si Henry Maceda sa mobile unit, ako po si LDB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:17 na. Ang iba pang mga bareta, makalipas lang po kay Ning. GB News Express. GB News Express. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2021-2022.
DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-max fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado national.
Nakarehistro po kasuhapon ang DOH nin 8,312 na bagong kaso o na bagong narahay sa COVID-19 sa nasyon. 4,842 man ang bagong kaso, mantang 94 ang bagong binawian in buhay. Sa ngunyan, maabot sa 1.1 milyon ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Ang aktibong kaso, 53,214, mantang ang kabilugan na bilang kanarahay, 1,046,000. Ang totalmenteng bilang kanagada na rehistro man ang 18,714. Pinaimbestigaran kan Kamara ang pigasabing mga expired as in nearly expired na bulong magin ang mga overstock na mga medical supplies na nakabugtak sa mga warehouses kan Department of Health. Sa Resolution 1732 na isunumiter ng Deputy Speaker as in si Back Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa Kamara, gusto niyang ipasirip sa magkakanigong komite ano sabing issue as in katakod kay ni anomalya. Tinawanin doon ni Villanueva na dapat masayang ang mga bulong. Paliwanag ni Villanueva na kung pagbabasihan ang datos kan Commission on Audit o COA, kanakaaging taon may hiling na nagkakantidad nin sobra sa 2 billion pesos ang mga overstock na mga bulong. Tinawanin doon ni Villanueva na bako sa napundo kan gobyerno ang naisalang-alang digdig kundi bako pati na ang mga kalidad kan marahay na salod kan lambang Pilipino. Magigarumduman na sinabi kan Health Department na ang mga nearly expired as in overstock na mga bulong yung padagos nindang ipig didistribuer. Nagplano si dating Senador Antonio Trillanes IV na magkandidato sa pagkakapresidente sa taon 2022 elections kundi masabak sa pagkapresidente si Vice President Leni Robredo. Sa informasyon ni Trillanes, makandidato bilang gobernador kan Camarines Sur si VP Leni. Mantang sigon kay Trillanes ang sa iyang plano iyon ipaisin na niya asin kan sa iyang grupong magdalo sa sambayanan para makasabay siya sa selection process. Pigli naman ni Trillanes na dahil niya pigbabanga ang oposisyon dahil sigurado man na saro ang magiging latag kan mga kandidato kan isang sambayanan na pareho nindang susuportahan asin ikukumpanya si BP Leni. Siniguro ni Trillanes na iatras niyan sa iyang plano pag nagdesisyon si Robredo na magkandidato sa pagka-presidente. Para kay Trillanes, 2022 presidential election magiging pinaka-importanteng eleksyon sa kasaysayan kang Pilipinas. Poon kang 1986 dahil bako sa ang demokrasya ta ang nakasalalay digdi kundi ang survival kang nasyon. Mientras tanto, COVID mass vaccination sa siyudad din Manila magpapadagos. Sigon kay Mayor Isko Moreno, gusto niya na ang mga taga Manila mabakunahan tulos sa mas talong madaling panahon. Sa tinawanin doon na dahilan nigdi ang first dose kan Pfizer vaccination. Iyo ang gigibuhon sa Santa Ana Hospital para sa mga medical frontline or A1 group. Mantang ang mga senior citizen o A2 group marisibiman kan first dose kan AstraZeneca vaccines sa 18 vaccination sites sa sinabi ng syudad. Sa ibong nalado, ang second dose vaccination kan AstraZeneca sa Manila Hospital man gigibuhon para sa mga priority groups. Sigon sa pahayag kan alkalde, ang latest report kan Manila Health Department kasuhapon ang numero kang vaccines na i-deploy sa sendang syudad iyo ang 111,875. Alas 6:29 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang, Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Judge Chewing Gum, Chillax. Mag-judge ka muna. Sangobion, Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Tono Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic.
Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang bagong jersey, may bagong tapa, Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Kevin Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapak sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:32 na, baretang unyan sa ibang nasyon, gadan, anpito kakian, asin duwang maedad na dahil sa nangyaring pambabadil sa sarong eskwelahan sa Kazan, Russia. Apera sa mga nagadan, iriduman ang sa insidente, ang 21 na iba pa nakadaklan mga aki. Naaresto man ang 19 anyos na suspitsado. Sa ibang nalado, siniguro ni Russian President Vladimir Putin na sa iyang pag-adalan ang gun control kan sa indang nasyon. Matiner ang antibodies kontra sa COVID-19 in sagkod 8 bulan matapos na matamaan ang sarong tawo nin COVID-19. Sigon sa San Rafael Hospital sa Milan, Italy, na day ini nawawara anuman edad kan pasyente o ang presensya kan pathologist. Sa ginibong pag-aadal sa ISS National Health Institute, naigwang 162 na pasyente na symptomatic coronavirus ang dinara sa emergency room sa primerong pagrapado kan virus kanakaaging taon. Kinuhanan mga inin blood samples kan Marso, asin Abril kon sa inotro ini sa katapusan kan Nobyembre, mantang sa nasabing bilang 29 na ang nagadan. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID.
News Manager Mar de la Cruz, mga tugangan may dara kan istorya. Paring Mar, good morning. Go ahead, Paring Mar. Good morning, BP. Kung kaibanan ka sa mga prioridad na grupo na babakunahan kontra COVID-19, pwede kang mabakunahan kan Oxford AstraZeneca vaccine. Inan sinabi kang Department of Health sigun sa ahensya, dahil pang nai-restrong risk factors para sa vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia o PITT asin mas matimbang ang panggagabsam din na benepisyo na makukuha mo sa bakuna kaysa sa risk o peligro na pwedeng darahon kay ni. Arang pagirundom kan DZGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayam. Business News. Business News. Mga tugang, alas 6:34 na. Nagpalawas po din pagiromdom ang Department of Labor and Employment o DOLE manungod sa dapat na ipautob na pay rules ngunyan na Mayo 13. Katakod kang selebrasyon kang Idel Fitir o pagtatapos kang Ramadan na sarong regular holiday. Kung sa aldaw na ini, day malaog ang sarong empleyado. Siya po dapat man girare na magresibinin sang 200% kan sa iyang sweldo. Kung maglaog man sa trabaho, dapat siyang magresibinin 200% kan sa iyang sweldo sa primerong 8 oras. Asin kadagdagan na 30% kan sa iyang hourly rate kung magsubra sa 8 oras ang sa iyang trabaho. Kung na tiyempo na day off asin naglaog man giraray sa trabaho, ang sarong empleyado siya maresibinin kadagdagan na 30% kan sa iyang basic wage. Kung magsubra sa 8 oras ang sa iyang trabaho, dapat siyang magresibinin kadagdagan na 30% kan sa iyang hourly rate. Balik na sa 500 years of Christianity. Mga tugang, 500 years of Christianity sa Pilipinas. Ang Basilica de San Martin de Tours o Taal Basilica na sarong minor basilica asin natutuparan o matutuparan sa Taal, Batangas ang pinakadakulang simbahan sa nasyon asin sa Southeast Asia. Pinatindog ang simbahan ni Father Jigo Espina kan taon 1575 sa lugar kan San Nicolas. Nagaba ini kan magtuga ang bulkang Taal kang 1754. Pinatugdok giraray kan 1755 alagad liwat na naraot kan magtama o ang pagtama kan makusog na linog kang 1849. Kan ginibo sa liwat ang simbahan kan taon 1856 si Architect Lucina Oliver ang nag-administrar kan patrabaho. Sagkod na inaugurasyon kang 1885. Ang Taal Basilica may sukol na 96 meters ang laba asin 45 metros naman ang lapad. Na preserbar ang fasad kaining kapareho kan St. Peter's Basilica sa Roma mantang ang tabernakulo kan simbahan iyo ang gibo sa silver na bihira sa nang gamiton kan mga simbahan sa bilog na nasyon. Sa 500 years of Christianity. Sendong nadangog mga tugang ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw digdi po sa DZGB. Sa pangaran po ni News Manager Mar de la Cruz, nagsurat kan bareta. Katuwang si News Director Guapo Peralta. Siringman po, katuwang si Angel Mostasa sa mga bareta sa lado lokal. Siringman, special stories sa 500 years of Christianity, Andy Espinar. Iyan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang bagong jersey. May bagong tapang. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation.
See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cott College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay.
Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Alright, uy, happy fiesta po sa parokya ni Monsignor Crispin Bernarte, ang sa kuya pong partner sa programang Lakaw Maghiras. Fiesta ngunyan baga, Our Lady of Fatima, di ba? Si Kapitan Amino Sidal kang gapo. Nagapod man sa kuya, fiesta ngayon ngunyan tabi pa di, digit sa Samuya, sabi ni punong barangay Amino Sidal. Si Monsignor Chris, kahurong ko ngunyan, mga tugang fiesta po sa Our Lady of Fatima. Wow, ugaring din ako. Gusto kong apudan si baka may feature ta sa ibang programa, ano. Ipaisto, ay, diba ka na lang kay Father Boots, ano? Kung pwede tang maipakuan ang fiesta, ang istorya po kan Our Lady of Fatima. Ha? Happy fiesta po sa mga taga sa sakop ng parokya ni Monsignor Crispin Bernarte, Our Lady of Fatima dyan po sa Bitano. Sa Tahoe Road, Legazpi City. Happy fiesta. Fiestang fiesta. Masunod po yan na mga simbahanan sa protocol. Iyon po ang gustong mangyari ni Bishop Joel Bailon. Kaya limitado po mga tugang ang tao sa loob kan simbahan. Limitado po yan. Sabi ni Monsignor Chris, sinda ma-implementar mga tugang kang karapat-dapat na mga protocol, may kinaraman po sa siring na bagay. Okay? So, good luck po Si Father Kevin Funashier Palan ang magiging magiging main celebrator. Main celebrant. Mga tugang sa misa. Manay Merly Caceres. Fiesta pa lang dyan sa Sendong Barangay sa Bitano. Dahil ang tayaon po dyan sa Bitano, ang simbahan po kan Our Lady of Fatima. Aluy naman ang Our Lady of Fatima. Diyan na naipatugdok na Ramon Senior Ham kan mga nakaaging panahon. Si Monsignor Crispin Bernarte, iyo po ang Vicar General for Administration po kan sa tuyang diocese. As in partner niya to, mga tugang duman sa programa na Lakaw Maghiras. Okay? O bueno, mga tugang 9 minutos bago magabot ang alas 7 ninaga. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Kasubago, mga tugang, kaoron ta si Secretary Art Togade kang Department of Transportation and Communication. Department of Transportation. Kung ano-ano ang sa indo mga tugang na mga reaksyon tungkol mga tugang sa interview ta. Kamu talaga. Mga sarawayon kita. Kung ano-ano, mga tugang ang sa tuya mga tugang na reaksyon tungkol tabi dyan sa interview ta kay Secretary Togade. Pero just to summarize, mga tugang may interview, halipot na lang ang oras niya to. Tod-tod palan, sa mga seniors, sa mga kababayan niya to sa Legazpi, may appointment ako kay Mayor Rosal. Takasuhapon John, Ronald, nagkariribok. Gusto nang magharabol sa mga gabo halos iba na grupo na iyo po ang pwedeng naka-schedule na bakuna, magpun kang bakuna ngunyan aldaw. Tod, ipa-explicar tang kay Mayor. Binago bagang bigkang enot kaya dapat may walk-in. Ngunyan po, dahil pwede ang walk-in. Priority po ngunyan, so naka-register online. Babalik ka na tod dyan Abangan nindo mga tugang 7:30, duman po sa programang anapot sa DZGB. Okay? Happy Fiesta po sa Barangay Binanderahan. Blessing po kan Our Lady of Fatima Chapel. Iyo tabi, Engineer Mayor. Salamaton, Engineer sa tabang mo duman. Kadakol ka pala na itinabang duman sa simbahan kang Our Lady of Fatima sa Binanderahan, Barangay Binanderahan. Maduman tama, Engineer Mayor si Jimmy, nasalita makuan siya, ma-cover siya. Buda, matao tabi ki magakanigong makuan in documentation. May kinaraman po sa siring na bagay. Salamat Takang in-interview si Kagawad, Sino nga yun? Sorry tabi, amigo. Nawara sa dila ko. Kang in-interview si Kagawad
Basta si Kagawad, nakita ni Kagawad ako kaini. Mga tugang, duman sa ni Jimmy, duman sa programa ni Pio, sa Tingog Kamanwaan, Kagawad Liusala, Rodi, yan. Kang in-interview ni Jimmy, si Kagawad Liusala, duman sa Tingog Kamanwaan, nadangog na Engineer Mer Legazpi. Nadangog na Engineer Mer Legazpi. O di, automatic nag-react si Engineer Mer. Ginatos mga tugang ng semento ang idinunarkan sa kuyang amigo. In fact, bakulangan dyan sa Our Lady of Fatima. Pati sa Santo Cristo, mga tugang, nag-donate man din si Engineer Mer, Santo Cristo Chapel, mga tugang di po sa Legazpi City. Thank you, tabi, Engineer Mer. Kaya ngunyan, may inauguration da, maduman tabi si Jimmy. Thank you, tabi, Engineer, duman sa pagsimbag mo sa habang nakaprograma si Pio sa Tingog Kamanwaan. Okay, now, balikan ta, mga piyesta ngunyan sa mga Fatima, mga lugar na ang simbaan, ang Kwan Fatima, Our Lady of Fatima. Adi, alright. Balikan ta sa interview ta kay engineer, kay director, kay secretary Tugade. Kasabago. Isumada ko lang ha. Ta dapat tungkusan niya to mga tugang ini na mga Bicolano. si Secretary Tugade, padigdingon yan sa Albay. Palagagas. Nasa aeroplano na gud ngunyan o di ko alam kung anong pigasakayan niya. Padigdi. Mga tugang, kasabago, kahuron ko siya habang nasa airport, Manila Airport. Di ko alam kung saan siya nagsakay, anong sakayan niya padigdi. Right. Doong punto ang hinapot ko kay Secretary Tugade. Tayo man talaga ang hapot niya to na mga Bicolano. Number 1, Bicol International Airport. Number 2, PNR. South Rail, ano yan? South Rail. Diba? No. Inutunta sa PNR o sub airport. Sabi ni Secretary Tugade, ang konstruksyon kang airport, mga tugang dyan sa Alubo, Bicol International Airport na pigaapod, matatapos ngayon na June or July. Kaya hihilingon niya mga tugang ang progreso kan trabaho. Di ngano rin nga niya ko ini, Secretary, magiging operational. Full blast tabi ang operasyon kan Bicol International Airport September. Tama, Ronald? September. Inulit ko pa, baka nga niya ko, nagputol-putol so itong part na ito, baka nga niya ko December, November o September. Inulit ko, September mga tugang of 2020. Baka maghapot naman si Noel na manalo. Di mo nga clarify so taon. Clarify ko tabi, Noel, September 2020. Mapuon ang operasyon kang Bicol International Airport sa Daraga. Nyan. Inibaga, pinangako ini ni Presidente Duterte na bago na matapos ang sayang term, magiging operational na ngaya ang airport. In fact, ang tuga kang Presidente Ronald, after 2 years, kanagdigdi siya, nag-inaugurate kang terminal. Siya naghulog kang capsule sa terminal building dyan. After 2 years, medyo luminag pa sa 2 taon. Pero mga tugang, pwede tang pasensya nito na luminag pa sa 2 taon. Di ba? Kaya, before na magtapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, sabi ni Secretary Art Tugade, mga tugang, may mga international flights na malanding dyan sa Bicol International Airport sa Daraga. Mangyayari iyan, sabi niya. Ribo-ribo ngayang trabaho, Mr. Maceda, mga tugang iyan. September 2021 tabi. Ulitin ko baka nasa garo sa laos na ka-term kong sinabi. September 2021. Ngunyan pong September. Inapot ko, tama tabi, Ronald, garo sa laos na term kong taon. I'll repeat, September 2021. Ano tabi, amigong Cho Marquez? Pakiulit nga, amigo, kan taon. 2021 tabi, amigo.
September. Inulit ko pa, September 2021. Na. Yan naman nga supinar. Supinar po, first quarter daa, mga tugang kan 2022 next year, may nagdudalaga naman ng mga tren, hali da dyan sa may Lucena, haling Batangas area, Manila, hanggang po dyan sa Quezon area, hanggang sa Camarines Sur and Naga. Nagdudalaga ng mga tren. First quarter. Last quarter, mga tugang of 2022. I do not know kung sisay ang presidente sa taon na yan. Ang eleksyon, mga tugang Mayo. Ang eleksyon kada, tama ba, Padingmar? Ang eleksyon kada first Monday of second Monday of May. Sa Constitution ta. Second Monday, tama no? Kada second Monday ba yung eleksyon pa day of May? Sa 2022, sa Constitution ta nakasurat. Pade? May 9. May 9. First Monday. Ano? Roger. First Monday. Ang eleksyon po, mga tugang, is May 2022. Sabi ni Secretary Art, first quarter ngaya kang 2022, may nagdudarlaga na ngaya. Pero ngaya, sa last quarter kang 2022, sabi, operational na ngaya ang biyahe kan tren sa Bicol. Pun ngaya iyan digdi hanggang ngaya sa Sorsogon. Tang plano pa lang talaga kaini hanggang sa nasa Daraga. Mga tugang, hanggang sa Daraga. Iyan mga interview ta kay Jun Magno. Buda kara, maski sa Mayor Rosal, sa Mayor Vic, sa RDC, chairman, mga tugang. Pigsarabi, hanggang lang sa Daraga, may terminal sa Daraga o Pinar Station, mga tugang. From Daraga, diretso po yan sa probinsya kan Sorsogon sa Matnog. Mabawas da po perang oras ang babawas Ronald, 6 hours ang biyahe. Uyug-uyugon mo yan. Pag operational ang trend na mga makaskas da yan, sabi ni Secretary Art, makaskason da yan, dalagang kaan, mga tugang, mabawas ki 6 hours. Kung ang bus ngaya 12 oras, 14 oras, mabawas na ki 6. Imagine mo, Ronald, ang Manila to Bicol, posible mga tugang na mga 6 hours, 5 to 6 hours na sa nabiyahe. Bago databi ang tren, buda databi ang namakonstruir da kan tabi, Chinese construction, Chinese contractor, ang mapatrabaho da kaan. Gritas naman sukiray ka, ba? Chinese contractor, iyo, tabi, Chinese contractor. Yan nga ning Sinobak na Primero Arabo. Kita ngunyan, Muryaw na kita. Hello? Good morning, BP. Yes, sir. Tanda, sir, operational lang talaga ang train. Dati man operational yan. Ikapigilibong muna naman ugaring ako niyan. Bata na pa ko na mamahaw. Pagka, sir, ang puton mo yan, nagbabiyahe yan, nagaligaspi. Nagbabiyahe. Babarago handa ang gabos. Tinda. Ikaw garing, gariduda ka ugaring. Kan magduda, puro na sa katatuga. Kaya nga ni. Kaya gariduda ka ugaring sa pag-explain ko sa imo. Babarago handa yan. Last quarter kan 2022, magayon ang dalagan kan tren, PNR. Kung sa bagay, mas marami na pitutugaan at may pigasan lamang. Latosunta kang salbatata ka. Ako nga na ito konsultero pa ako. Kanatutugan ako. Grabe talaga ang asa ko. Iyo pag natutuguan ka, aram mo, looking forward ka kaan. Maasa ka talaga. Maasa ka. Okay na sila kinakaan. Di bali, tugaan na sila. Okay na yan. Tandaan mo, sir. Wala ka. May manapundo sa operation kang PNR. Iyo mananggal. May biyahe baga? May biyahe. May biyahe. Di dahil sila naman kita. May biyahe baga. Tapos sa mga biyahe nga ni baga kang inot, aircon man. Di ba? Ito na. Kaya lang medyo may trutakla sa nang diit. Ang apot ka, after May 2022, di siya naka ng dudungi unta. Actually, yan nga nang hapot. Sisay ang presidente tang masunod. Yan na po, tata. Last quarter na of 2022. Sisay ang presidente. Kaya nga, yan. Malay mo. Henry Maceda. Latoson takang salita. Kang Aurora. Sige, Migo, salamat. Alright, diba? O yan, tabi yan, mga big
projects na itinuga mga sa tuya kan Duterte administration sa paagi mga tugang kang interview ta kasabago kay Secretary Art Tugade kan Department of Transportation. Salamat kan sa inyong pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Tapos na ang programa. Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Mabuhay. God is good all the time. Ganito pa kainit yung araw mo. Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more